Magandang araw, ako muli, si Ginang Montero, ang inyong guro sa Filipino. At ngayong araw nga ay nasa ika-4 na aralin na tayo sa Filipino 7. Tignan natin ang larawang ito. Ano kaya ang tinutukoy o ano kaya ang ibinahihiwatig ng tekstong biswal na ito? Magaling! Ito nga ay tumutukoy o nagpapakita ng estruktura ng kagataas-taasang galang-galangang katipunan. Tulad ng iba't ibang organisasyon, ay meron tayong iba't ibang rango na tinatawag sa isang estruktura o sa isang organisasyon gaya ng sa KKK o sa Katipunan. At hulaan ninyo kung sino ang nasa tuktok na bahagi ng estrukturang ito. Magaling! Walang iba kundi si Andres Bonifacio. At dahil nga hindi naman kakayanin ni Andres Bonifacio na hawakan at lumaban ng mag-isa, ay kumuha siya ng iba pang tauhan at ilan sa mga naunang miyembro ng Katipunan ay sina Diodato Arellano, Ladislao Diwa, at Valentin Diaz. At syempre hindi naman pwedeng aapat lamang sila sa Katipunan. Kaya naman sila ay nag-recruit, ika nga nila, kumbaga sa networking sila ay nag-recruit o kumuha pa ng iba't ibang mga tao o iba't ibang mga Pilipino na handang lumaban o handang ipaglaban ang kalayaan. Hanggang sa umabot na sila sa 100 mahigit at nang sila ay umabot nga sa 100 mahigit ay hinati ito sa tatlo ni Andres Bonifacio kung saan ang nasa ilalim ay tinatawag na katipon, ang nasa gitna ay tinatawag na kawal, at ang pinakamataas na miyembro o kasapi nito ay tinawag na bayani. May mahalagang papel na ginampanan ng panitikan sa pakikibakan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Nagsilbing dokumentasyon ng kasaysayan ang mga tula, awit, sanaysay at nobela upang paapuyin ang nasyonalismo sa puso ng ating mga ninuno. Ngayon na may ipapakita ko sa inyo ang ilang trivia kaugnay sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Unang bilang. Ito ang pamagat ng nobelang sinulat at naipalimbag ni Dr. Jose Rizal noong 1891. Hulaan mo! Magaling! Ito nga ang El Filibusterismo. Ikalawa, ito naman ang tawag sa pinakamataas na kasapi ng Katipunan. Mahusay. Ito nga ay tinatawag na bayani, kung saan kagaya ng sinabi natin kanina, meron tayong bayani, kawal at katipon. Pangatlo, siya ang sumulat ng Mi Ultimo Adios. Alam kong alam mo to. Magaling. Ito nga ay walang iba kundi ang ating pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Ika-4. Ito ang pamagat ng pambansang awit na nilikha ni Andres Bonifacio at nilapatan ng musika ni Julio Nakpil. Oo, merong nalikhang pambansang awit bago pa man tayo magkaroon ng ating tinatawag na lupang hinirang na ating pambansang awit sa kasalukuyan, at iyan ay pinamagatang Marangal na Dalit ng Katagalugan. Bilang 5. Ito naman ang sagisag panulat ni Emilio Jacinto. Kapag sinabi nating sagisag panulat, ito yung tinatawag nating pen name sa Ingles, o kumbaga alias nila sa kanilang pagsulat. Ano ito? Magaling. Ito nga ay ang Pinkian. Bilang 6. Ito naman ang tawag sa pahayagan ng Katipunan. At dahil ito marahil ang kanilang minimithi sa pagtataguyod ng Katipunan, ito ay kanilang tinawag na kalayaan. At panghuling bilang, siya ang gumamit ng sagisag panulat na may pag-asa. Walang iba kundi si Andres Bonifacio. At ngayon ay talakayin natin ang isa sa mga sanaysay na sinulat ni May Pag-asa o ni Andres Bonifacio na pinamagatang Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog. Ano-ano nga ba ang mga dapat mabatid o dapat malaman ng mga Tagalog ayon kay Andres Bonifacio? Tara, basahin natin.
Ang araw ng katuwiran na sumisikat sa silangan ay malinaw na itinuturo sa ating mga matang malaong nabulagan ang landas na dapat nating tunguhin. Ang liwanag niya ay tanglaw sa ating mga mata upang makita natin ang mga hukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng mga ganid na asal. Itinuturo ng katwiran na wala tayong iba pang maantay kundi lalo't lalong kahirapan, lalo't lalong kataksilan, lalo't lalong kaalipustaan, at lalo't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawahan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katwiran na tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang loob, magkaisang isip at akala at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghaharing kasamaan sa ating bayan. Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan. Panahon ng dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan. Ngayon, panahon ng dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagmulan ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumuntong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay iniuumang ng mga kaaway. Kaya, mga kababayan, ating idilat ang nabulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ng ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa minimithing kaginhawahan ng bayang tinubuan.